ito pong si Leandro Libiste ay pahiya po ng matindi. Ano po, pahiya po ng matindi dito po kay Representative o Congressman JJ Suarez. Dahil nga mga kababayan, sa totoo lang, sa galing mag-akusa nito pong si Leandro Libiste, talagang nakakita po siya ng katapat dito. Ano po, so ito, pakinggan po natin. Sabi po dito, mainit na sagutan ni Representative Libiste at Representative Suarez kaugnay sa umano'y talamak na vote buying, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Now, I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Libiste. Ayos kami sa Quezon. Wala kami problema doon. Ang sinasabi ko, mas mababa ang gastusin sa Quezon. Walang kalaban ka naman sa nakaraang eleksyon eh, di ba? Congressman Libiste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting our rules. Mr. Speaker, unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. Lahat tayo dito sa plenary ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon, at the very least ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon, hindi ako mahihiyan na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Yan. Honorable JJ, please respond. You were called out. Yeah, thank you very much, Mr. Speaker. I found it a little bit offensive that all of a sudden a dear colleague of mine would call out my name during his collective and personal privilege. But nevertheless, insofar as my name was called and he asked me, let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker? Please proceed. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leaders Meron sa po ba activist dito- tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Meron po bang dokumento? Yan. Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga... Kasi walang ebidensya si Leandro Libiste, mga kababayan. Yun ang isa sa pinakamatindi. Biruin nyo ha, ang tagal na po ni Leandro Libiste na nag-aakusa kung kani-kanino. Pero wala po siyang sinampahan ng kaso na mga inakusahan niya. Ano po, na nagnakaw sa kabanang bayan, namili ng boto, at kung ano-ano pa. Kita nyo po ba? Eto ha, kung pagbabasihan nyo yung ginagawa ni former Senator Antonio Trillanes, di ba kapag may nakita siyang korupsyon ng isang politiko, ano po ginagawa niya? Kinakasuhan niya. Kinakasuhan niya, mga kababayan, dinadala niya sa korte. Samantalang ito pong si Congressman Leandro Libiste, ang dami niya mga inakusahan, mga kababayan, pero wala siyang kinasuhan. At ang nangyari, puro ingay lang sa social media yung ginawa po niya. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit po siya napahiya dito or naipahiya dito ni Congressman JJ Suarez. Anyway, tuloy pa natin. Facebook okay, messages. ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Cong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma at Lucky sa Batangas. Pangalawa, ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi ako ang pwedeng tumistigo tungkol dito. Mr. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganong nangyari na maanomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed? Tama! Tama! Were ethics complaint filed? O bakit hindi siya nag-file ng ethics complaint sa COMELEC? Inireklamo niya yung mga inaakusahan niya. Di po ba? At saka isang taon na nakalipas, mga kababayan, buhat nung nagkaroon ng eleksyon. O bakit hindi siya naglakas ng loob na mag-file ng ethics complaint sa COMELEC at ireklamo niya yung mga politiko na mimili ng boto? In Congress, why are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Unang-una Now I question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Now I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Libiste, ayos kami sa Quezon, wala kaming problema doon. Ang sinasabi In fact, ko, kami mas mababa ang gastusin sa Quezon.
Walang kalaban ka naman sa nakarang eleksyon eh, di ba? Congressman Leviste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting Please our rules. address the Mr. Speaker, unfortunately, I do not abide by the comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, to make them. Dapat nagsampa siya ng ethics complaint. Yun. Dapat nagpunta siya ng COMELEC, nagsampa siya ng ethics complaint. O kung may nakita man siya kahinahinala, corruption, dapat nag-file siya ng kaso sa korte. Necessary complaints. Why now? Why here? Mr. Speaker. First of all, I would like to manifest that I appreciate the help that Deputy Speaker Suarez has extended to me in my first term as a Yan. advisor and mentor. And I do not mean any disrespect earlier by mentioning that. My point was that mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election kung hindi ang pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign sortie at ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Mr. But in Speaker- terms of your question on why now, I would like to say that my focus has been on transparency and accountability on corruption in the DPWH and the flood control investigations kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga ang mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang inuna ko, yung pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Yan. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenary ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon, at the very least, ang So ibig sabihin, nakinabang ka doon sa vote buying na nangyari. Kasi alam mo kung paano yung proseso eh. Diba mga kababayan, so ibig sabihin may kinalaman siya sa mga vote buying na nangyari. Kasi alam niya yung proseso ng pagbili ng boto. At saka kung titingnan niyo mga kababayan, masyado niyang pinupunterya dito ang pamilya ni Ralph Recto at itong sina-gobernador Vilma Santos. Kasi nga gusto niya maging gobernador ng Batangas mga kababayan. Kaya maaga pa lang sinisira na po niya yung posibleng makakatunggali niya. ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon. Hindi ako mahihiyan na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng kontraktor na ito? Mr. Speaker. Deputy Speaker Yeah. Suarez, please One- respond and we will wrap up because One the 10 question minutes lang. has already expired. In- Please take uh, note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Magkano po ang ginastos mo sa eleksyon mo? Actually, nasa Yan. Facebook po, Ito. Ito huli sa sariling bibig si Leandro Libiste mga kababayan. Pakinggan niyo po maigi to. namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal ko pong gastos pag walang eleksyon. Magkano po? Nasa Facebook po lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos para sa mga estudyante at mga typhoon victims. Di, para Ako lang po maintindihan ko, Mr. Speaker, kasi, di ba, sabi... Ako po ay hindi Magkano ba sisinungaling. nagastos nyo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na. Ako ay may foundation na nag-donate ng... Ako ay may... so yung foundation ninyo yung gumastos sa kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school supplies at bigas at relief So yung goods. foundation po yun ay yun ang nagamit na Hindi yan paraan. ginastos ko sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong After the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero kaya ko po binubuksan ito ngayon kasi wala Grabe, may 6 billion pero hindi kayang bayaran yung penalty niya doon sa kanyang solar. 'Di ba? Doon sa kanyang solar company. Biruin niyo kung gaano katindi. Bilyones ang ginagastos ni Leandro Libiste, mga kababayan, doon sa sinasabi niyang binigay niya sa kanyang foundation. Pero yung kanyang solar, mga kababayan, hindi niya kayang bayaran yung penalty. akong itinatago
naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay hindi kapalit ng boto. At ayaw ko na magkukunwari tayo dito bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just response. Yeah, Mr. Speaker, thank you very much for the time. Medyo nalito lang ako. Parang ang dami na natin pinuntahan na topic, from vote buying to business associates, to May also oras to naman tayo. partnerships, and to Mr. Speaker, can we have like 2 hours for this interpellation? My point is, Mr. Speaker, is there was a proper venue, there was a proper opportunity to Tama. take the legal recourse to address whatever concerns and allegations the good congressman. We had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and taking opportunity of the podium and the bright lights of Congress to set aside our political interests. Di ba? Use the proper- Alam kasi ni Congressman JJ Suarez na kaya pinupunteriya ang mga rekto, mga kababayan. Kasi alam naman natin, mga kababayan, na malakas sa Batangas itong si Vilma Santos. Lalo na nung tumakbo siya noong 2025 bilang gobernadora ng Batangas City. Ngayon, ng Batangas, mga kababayan, nalalalawigan ng Batangas. So ngayon, kaya po pinupunteriya yan ni Leandro Libiste kasi nga, may plano siya na maging gobernador. Gusto niya makuha, mga kababayan, yung pwesto, allegedly, ng pagiging isang gobernador. Ngayon, mga kababayan, meron pong bombshell na inilabas, eto pong si ESRL Precto. At sabi nga po, mga kababayan, dito sa nakita po nating balita, galing po sa politiko. Ito daw pong si Leandro Libiste, kaya daw po nagkakaganyan, gusto daw pong mangamkam o gustong makamkam yung hasyenda ng Tubo o yung taniman ng Tubo, mga kababayan, na hektarya yung laki ng lupain. So ngayon, sabi po dito, gusto makamkam hasyenda ng Tubo. ES Recto blocks Leandro Libiste land grab attempt in Nasugbo. Sabi po dito, mga kababayan, ayan, nabasahin natin. Executive Secretary Ralph Precto drop another bombshell. This time, alleging Batangas Representative Leandro Libiste attempt to grab control of a massive property in Nasugbu, Batangas. According to Recto, Libiste have showed his help to get the 1,000 of hectares of the sugarcane hacienda in the area. But he blocked such ayaw ng lupa attempt, agaw lupa attempt. Yan yung sabi dito. Pero inyo, gusto pala ni Leandro Libiste mga agaw ng lupa na kung saan, mga kababayan, ang laki ng lupa nasa 1,000 hectares. Lupa ng Tubo, taniman ng Tubo. Ngayon, hinarang siya, mga kababayan, ni Recto. Kasi nga ayaw daw ni Recto nung ganun. Ano po, so sabi pa dito, kaya nais kong linawin. Noong nanalo si Leandro, nanumpa siya sa akin dahil mayroon siyang paulit-ulit na hinahangad ang makamkam ang libu-libong ektarya mula sa hasyenda ng Tubo sa Nasugbo. Wala akong kakayahang pagbigyan ang isang maituturing na agaw lupa. Tinanggihan ko ulit ito, he added. He clarified that it was Libiste who repeatedly tried to contact him over the matter. Hindi ko siya pinatawag sa mga pulong. Siya at ang kampo niya ang parating nangungulit na magharap kami. O yan yung sabi, mga kababayan, ni ESRL Precto, kaya pala kinukulit siya. At nung hindi niya pagbigyan, siniraan siya, mga kababayan, at ikinonekta siya dito po kina Guardiola. Ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Recto claim that Libiste was spreading lies about him and his family to distract the nation from his own misdeeds. Particularly, he failed solar power business venture and nagkaroon pa siya ng utang, mga kababayan. Nag-failed na nga siya dun sa kanyang solar business venture, nagkaroon pa siya ng malaking utang na hindi niya po mabayad-bayaran. Ano po, sabi pa nga dito, basahin pa natin. Kaya niya ginagawa ito para malunod ang kanyang 24 billion na utang na resulta ng kanyang Go Solar Project, ang kanyang pinakamalaking budol sa pamahalaan at sambayan ng Pilipino.
the Department of Energy, DOE, early exposed penalties totaling about 24 billion on Solar Philippine Power Project Holding Inc., founded by Libiste for its failure to fulfill project commitments. Meanwhile, Recto said he also received report that Libiste has allegedly been spreading on troll farms and factory of lies to discredit him and dodge accountability. He had hoped that Libiste had built the actual solar farms instead of troll farms, mga kababayan. Sabi pa dito, balitang namumudmud siya ng pera upang siraan ako dahil sa kanyang pagkahayok sa kapangyarihan at pansin. Yan yung sabi ni Ezral Precto, mga kababayan. Nag-hire ng napakaraming troll farm etong si Mark Libiste para siraan ang pamilya ni Ezral Precto dahil nga sa kanyang pagkaganid sa kapangyarihan at pagkakulang niya sa pansin, mga kababayan. Sabi pa dito, balitang-balita na may AI operation siya na pinapaandar, factory of lies na ginagamit at troll farms na pinapatakbo. May takot crowd business para sa paninira sa mga miyembro ng gabinete at ng administrasyon. Solar farms na lang sana ang itinayo, saglip na troll farm, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, yan pala yung mga dahilan kung bakit galit na galit etong si Leandro Libiste kay Ezral Precto at kung bakit niya sinisiraan, mga kababayan. Kasi nga, meron siyang gusto na mangyari na hindi nangyari. At yung gusto niya, mga kababayan, makamkam yung napakalawak na lupain sa Nasugbu, Batangas na tinataniman ng napakaraming tubo. Alam niyo naman, mga kababayan, na pag sinabing Nasugbu, Batangas, yan yung malimit na pagawaan ng sugarcane kasi nga nandyan yung isa sa pinakamalaking taniman ng tubo na kung saan umaabot ng 1,000 of hectares. Ang laki, hindi nga lang 1,000 of hectares, mga kababayan dahil nga sobrang lawak ng igta-igtara ng lupa dyan po sa Nasugbu, Batangas. Ang problema, gustong makuha o kamkamin yon ni Leandro Libiste. Tapos alam niyo, mga kababayan, ito kwento lang natin. Meron nga ako napanaginipan nung na-content ang mga vlogger. Yung isang kongresista, mga kababayan, nagsumbong daw do sa nanay. O may iyak-iyak daw do sa nanay at sinasabi, oh, ino-operate ako, mami. Ino-operate ako, mami. At sinisiraan ako, mami. Nagsumbong daw, mga kababayan, sa nanay. Yun naman ay panaginip lang natin. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero karamihan, nagiging totoo, mga kababayan. So yan yung mga yan yung mga ginagawa ni Leandro Libiste para siraan eto pong pamilya ni Ezral Precto dahil nga ayaw po ni Recto na kinakamkam yung lupain na mga kababayan po nating magsasaka. At ayaw ni Recto na kinakamkam yung lupain ng mga kababayan po natin dyan po sa Nasugbu, Batangas. Ang gusto mangyari nga nito pong si Leandro Libiste, mangagaw ng lupa. Diba, mga kababayan? Yan yung gusto niya mangyari, mangagaw ng lupa. Ang problema, hindi siya pinagbigyan. Kaya ang nangyari, siniraan niya. Ito pong si Ezral Precto at ito pong si Gobernadora Vilma Santos, mga kababayan, at yung mga miyembro ng pamilya nito pong si Recto. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan sa usapin na yan, mga kababayan. Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa issue po na yan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, mga kababayan, lagi ko naman sinasabi, hindi mawawala sa ating usapan yung mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan dahil meron po tayo nakitang isang napakagandang balita galing po sa Bagong Pilipinas. Sabi po dito, hindi na daw po luluwas ang mga kababayan po natin dyan sa Cavite dahil nga, mga kababayan, eto pong PGH Cavite hatid at serbisyo sa mga tao ng ating pamahalaan. So ibig sabihin, magkakaroon po ng PGH dyan po, mga kababayan, sa lugar ng Cavite. So sabi pa dito, sa pangunguna ni President Ferdinand R. Marcos Jr., inilalapit ang dekalidad na ospital sa mga Caviteño, PGH expansion, bagong pag-asa sa healthcare, mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, mas abot ang gamutan, kasabay ng tulong pinansyal at bigas. Pinapalakas din ng healthcare access, regular na rice assistant at dagdag healthcare facility, mga kababayan. Dahil bibihira lamang po ito mangyari na kung saan magkakaroon ng PGH hospital, mga kababayan,
diyan po sa Cavite at hindi na po luluwas pa ng Manila ang mga kababayan po natin dyan sa Cavite. So ngayon sabi pa dito, limitasyon ng ng kasalukuyang sistema noon. Sa dami ng pasyente, hindi lahat agad natutugunan. Siksikan sa ospital, kakulangan ng pasilidad sa probinsya at proseso minsan na sobrang bagal mga kababayan. Pero dahil nga sa bagong Pilipinas, sa aksyon ni PBBM, agad naramdam sa bagong Pilipinas pinapabilis ang implementasyon ng mga proyekto. PGH sa Carmona, mas maraming kama at pasilidad, serbisyong mas malapit sa mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa nga dito, serbisyong hindi pinaghihintay ang mga Pilipino. Ang bagong PGH ay simbolo ng mas pinalapit na serbisyo sa publiko mga kababayan. So yan yung isa sa ginagawa ng Marcos administration para kahit papaano hindi na po bumiyahe pa o lumuwas pa ng Manila yung mga kababayan po natin dyan sa Cavite. Ano po, so bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa rin sa pinagtutuunan ng pansin ng ating mahal na presidente yung kanyang pangakong pabahay na kung saan mga kababayan sabi po dito, pangako na hindi na pako dahil tinupad na 1,500 na pamilya sa Bulacan ay may disenteng tahanan na. Hindi na puro plano, may aktual na nakatira. 20 pamilya nakalipat na sa unang towers. 3K a month. Hulugan abot ng ordinaryong manggagawa, may school, clinic at kumpletong pasilidad pa mga kababayan. So tuloy pa natin. Sabi pa dito, resulta hindi ritual na pangako. 33 towers, libu-libong pamilya ang makikinabang ongoing construction hanggang 2028 para sa sahod na 16,000 to 47,000. Government subsidized, interest rate, supported ng Pag-ibig Fund mga kababayan. Tuloy pa natin. Ayan o. Sa masa nakatuon, hindi para sa iilan, para sa lahat. Manggagawang Pilipino may chance na magkaroon ng sariling bahay. Target ang low to middle income earners. May flexible payment option, may subsidy para sa mga minimum wage earners at pinapatupad ng Department of Human Settlement and Urban Development mga kababayan. So kung mapapansin po ninyo, kahit yung mga normal na mga kababayang Pilipino po natin na pumapasok at nagtatrabaho at sumasahod ng minimum wage, posible rin pong magkabahay dito mga kababayan. At yan po ay napakalaking tulong sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon tuloy pa natin. O ayan, tapos na ang rental right. Sariling bahay, hindi na suntok sa buwan. Manggagawang Pilipino na may chance na magkaroon ng sariling bahay. 25 square meter units na maayos at ligtas. Kumpletong komunidad sa Santa Maria Highlands. Malapit sa trabaho at paaralan, may tubig na sewerage at open spaces pa mga kababayan. Tuloy pa natin. Ayan o. 1,500 na pamilya, 33 towers, tunay na progreso. Hindi kwento, data mismo ang magsasalita. Hanggang 360 units bawat gusali. 1.6 million lang ang halaga per unit. Kayang hulugan sa loob ng 30 taon, unang batch nakatira na mga kababayan. So ibig sabihin, ito pong pabahay ng ating pamahalaan talagang napapakinabangan na ng ilan sa mga kababayang Pilipino po natin at abot kaya naman talaga. Ano po mga kababayan, na kung saan hindi po ito basta pangako, kung hindi nagkaroon na ng katotohanan mga kababayan dahil nga napapakinabangan na po mismo yan na mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Bulacan. So ngayon bukod pa po dyan, ang isa rin sa pinagtuunan ng ating mahal na presidente ng kanyang gobyerno yung mabilis na aksyon at pagkilos mga kababayan. Ano po dun po sa mga naapektuhan ng ng pagputok ng bulkan or pag ng bulkan mga kababayan, pag-aalboroto ng bulkan dyan po sa Bicol. So ngayon sabi po dito, bilis aksyon sa Mayon. 300k food packs ang ipinadala ng ating pamahalaan mga kababayan at mga medical kits. So ngayon ito i-play po natin. I have just received, last night I was receiving reports ng mga pinapunta namin. Sec Vince was also there. Ayan, napakinggan nyo ha. I have just received, last night I was receiving reports ng mga pinapunta namin. Sec Vince was also there. Di ba mga kababayan, napakabilis ng aksyon ng ating mahal na presidente. Hindi katulad nung iba, hindi katulad ni dating Pangulong Duterte na talagang kita nyo naman kung ano nangyari sa mga kababayang Pilipino po natin ng panahon niya.
Tapos kung titingnan nyo rin mga kababayan, talagang ang Marcos government gumagawa ng paraan para matulungan yung mga kababayan po nating apektado po talaga ng pag-aalburuto dyan po sa Bicol ng Bulkang Mayon. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dito sa mga topic po na ito na hinimay po natin.